medyo konting preview anong mga matututunan natin dito. Una, magiging clear sa inyo kung ano ang gospel. At malalaman nyo specifically ano ang gospel. Siyempre, pag nalaman nyo kung ano specifically yung gospel, clear na sa inyo ang gospel. Kasi ang gospel of salvation, meron siya talaga specifically, yun po yung gospel of salvation. Ano man ang idadagdag doon, alam nyo, hindi kasama yon. Pero kapag hindi clear sa inyo ang gospel, hindi nyo alam yung specific na gospel, magdadagdag sila doon sa mga part talaga kung ano lang yung nasa loob ng gospel, hindi nyo pansin, hindi nyo alam. Hindi nyo alam na may dinagdag na hindi nyo pa alam. Kasi hindi nyo naman alam kung ano yung specific na gospel eh. Tama po ba? Okay. In summary na mabilisan, sa Bible meron po talaga, at ang specific na gospel na ipapakita natin dito, makikita nyo sa salita ng Diyos, is yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Narinig nyo po? So, anuman ang ipapasok nila na idadagdag doon, sample po, mga good works para maligtas, na hindi naman kasama doon sa specific na gospel na ginawa ni Jesus, which is death, burial, and resurrection ni Jesus, para iligtas tayo, okay? At magdadagdag sila ng good works, alam nyo, hindi kasama yon sa gospel. Dagdag na lang yon. And honestly, ano man ang idadagdag, babaguhin niya ang gospel. Kung ano man ang idinadagdag sa tunay na gospel, nababago ang tunay na gospel dahil sa mga dinadagdag. At pangalawa, dito makikita nyo po na iba yung tinatawag na gospel ni Apostle Paul nung namatay na si Jesus. Pakinggan nyo po at iba pa yung gospel ng 12 apostles nung hindi pa namamatay si Jesus. Magkaiba talaga. Okay, ulitin ko. Okay, dito magiging clear din, makikita nyo na iba yung gospel ni Apostle Paul nung namatay na si Jesus, at iba yung gospel ng 12 apostles nung hindi pa namamatay si Jesus. Makikita nyo na magkaiba. So in short, magkaiba yung gospel of grace doon sa tinatawag na gospel of the kingdom of God. Makikita nyo rin po yun. Makikita nyo in short na merong totoo, na merong rightly dividing the word of truth. So ngayon, paano ko po mapapakita ngayon sa inyo kung ano po talaga yung specific na gospel? Pupunta talaga tayo, parang ganito, para maintindihan nyo, paano natin mapapatotohanan na na peke yung pera. Huwag tayong tumingin sa peke ng pera kung ano-ano ang mga features ng peking pera. Kasi nababago yun. Kailangan pumunta ka kung ano yung tunay, kung ano ang features, okay, ng tunay na pera, para maiba doon sa tunay na features ng tunay na pera, ibig sabihin peke yun. So, pupunta tayo muna kung ano talaga yung specific at tunay na ebanghelyo sa Bible. So in short, anong pinag-uusapan lang sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1? Gospel. O kaya hanggang doon lang ako pumutol, okay? So maliwanag, gospel ang pag-uusapan dyan. At yung sumunod ngayon doon, ang tawag ngayon doon, context. Yung verse 2, verse 3, verse 4, okay, context na yon. Pero pinag-uusapan niya, sinimulan niya, gospel, kaya nga sabi niya, I declare to you, okay. Dito naman sa Acts chapter 20 verse 24, okay, may nauna yan, mahaba yun eh. I consider my life worth nothing to me yun, so medyo mahaba, hindi ko naman yun ng ano, kaya dito na ako nagsimula. Can we read? Yan. To testify to the gospel of the grace. So, i-compare natin to. Hindi tayo magkakamali sa pagko-compare. Titingnan rin natin yung tinatawag na context. Sino author? Kasi yung author, pwedeng maiba, kahit magbanggit siya ng gospel, at magbanggit siya ng gospel, pwedeng maiba kung iba ang gospel na pinag-uusapan, kung iba rin ang bumanggit. Nakukuha niyo po? Yes. Okay, example, ako may binanggit akong salita. Ano ba mga salita? Salita na lang ng kingdom, okay? Salitang kingdom, nagbanggit ako ng kingdom. At nagbanggit siya rin ng salitang kingdom. Magkapareho bang author?
Hindi. So, ibig sabihin author yung nagsalita o pinanggalingan. Hindi mo alam na iba yung iniisip niyang kingdom. Or iba ang definition niya sa kingdom. At iba yung definition ko, pero parehong word na binanggit namin kingdom. So dito, magiging safe tayo kasi yung author, okay, what I mean, no? Yung nagsalita, hindi pala author kasi ang author ng Acts is si Luke. Pero yung nagsalita nito si Apostle Paul. Sure tayo doon, okay? Dito naman, ang salitang gospel is general. Kung hindi nyo po paguguluhin yung isip nyo, ang salitang gospel din is good news. Okay? Tama po? So, napaka-general ang good news. Pag sinabi ko sa inyo may good news, pag sa secular, pag sinabi ko good news, naisip nyo ba yung gospel of salvation? No. O, alam nyo, parang, naku, may bonus. Yun, di ba? Kita nyo magkaiba agad? Tama? Sagot naman. So, ito is general. Tama? Ito mas naging specific kasi yung gospel niya, nilagyan niya ng ano, kung anong gospel yon. Gospel of The grace. Okay. Sino author nito? Paul. Sino nagsalita naman dito? Yung sinasabi niyang gospel dito, tingnan niyo, compare natin ha, is same na gospel dito, which is anong gospel yon? Grace. Gospel of Grace. the grace of God. So clear? Yes po. May natutunan kayo? Yes. Ibig sabihin, anong gospel ang sinasabi niya rito? Gospel of grace of God. Yes, kasi same author. Okay? Tama. Ito, pabasa naman to. I wonder that you are turning away from him who called you in the grace of God to a different gospel. Nabasa nyo na. Ito naman, same author na. Dito, hindi nasabi yung gospel of the grace of God. Okay? Pero alam nyo na anong gospel to? Gospel of the grace of God. Ito uli, same author. Okay? At ang maganda pa rito, hindi lang same author, same audience, hindi specifically na parehong-parehong audience. Merong denominator na magkapareho kasi parehong mga Gentiles at parehong church ang kausap niya. Kasi anong ibig sabihin ng Gentiles? Kasi may mga Jew. At merong namang hindi church ang kausap is halo-halo. Yung tao, crowd, yun, crowd. Generally kasi yung panahon ni Jesus Christ, ang kausap niya more crowd. Nakita niyo yung difference ng crowd tsaka church? Si Paul kasi sumulat sa church. So dito, ang sabi niya rito, ako ay namamangha, nagugulat, that you are turning away so soon, napakabilis naman, from Him who called you in the grace of, nabanggit ba ang grace? Yes. In the grace of Christ to a different gospel. So, anong gospel to? Gospel? Grace of God connection doon sa unang sinabi ko. Tama po ba? Kaya kailangan mabilis lang. Totoo ba? Yes, nabanggit nga yung grace. In short, yung gospel of grace, pwede rin siyang tawagin na grace of Christ, which is the gospel of grace. Nakukuha niyo po? Can we read? Okay, ano nadagdag? Which I preach to you. Means yung gospel, hindi niya lang na-declare yan, naituro niya na yan. Okay? Naituro niya na. In short, sa unang-unang ano niya, laging itinuturo niya yon kasi nga mahalaga. Tama po ba? Kaya nga ako pinipilit kong maituro ko to sa inyo ngayon. Kuha niyo po. Okay. Tignan naman natin sa Galatians chapter 1 verse 8. Na gospel din ang pinag-usapan dito nung una. Ayun, nasa context tayo ng Galatians chapter 1 verse 6. So gospel to, gospel of the grace of God. Gospel to, ito yung gospel of the grace of God. Ito yung 1 Corinthians, so balik ulit tayo na 1 Corinthians at yung Galatians, kino-compare natin. Okay, ito yung gospel of the grace of God. So gospel of the grace of God din pinag-usapan dito. May nadagdag dito, yung gospel daw ay na-preach niya na. So basahin naman natin dito. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. So makikita niyo rito, yung gospel dito, na-preach niya na rin, no? Sabi rito, what we have, na-preach niya na ba? Yes. At ang kinakatakot niya, baka na merong nagpipreach ng different gospel, at ang sabi niya, kahit nga angel ang mag-preach noon, sila ay pakalayuan at sumpain kapag ibang ebanghelyo na. Okay?
So, ibig sabihin, makukuha nyo yung ebanghelyo rito at ebanghelyo rito magkapareho. Kapag naiba sa ebanghelyo rito, na iba sa ebanghelyo nito, yun yung tinatawag na ibang ebanghelyo na dapat pakalayuan. Nakukuha nyo po. Amen. Okay, dahil kino-compare nga natin to, which is same author and same audience, which is Gentiles and church ang kausap dyan. Okay? So, meron tayong nakuhang hint. Dito, yung gospel dito, na-preach niya na. Dito, sinabi rin, what we have preached, okay, to you. So, na-preach na rin. Next. Nakita nyo, nadagdagan uli. Pero hindi pa rin uli kompleto. Basahin uli natin kung ano nadagdag. Basahin natin uli. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received. Yan. Una, dito tayo huminto. Gospel pa yung pinag-usapan, kaya gospel of the grace of God. Sumunod, dito tayo nahinto na yung gospel pala, na-preach niya na. Pangatlo, dito tayo nahinto, yung gospel of the grace of God na na-preach niya na, ni-receive nila. Okay? Ni-receive ba? Makikita nyo na i-compare ulit natin dito sa Galatians na same author and same audience. Ganito rin na sinasabi na context chapter 1 pa rin ha. Okay, hindi tayo lumalayo. Basahin natin. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Wow, actually makikita nyo, ang ganda ng pagko-compare ng scripture sa scripture. Kung mapapanatag na talagang hindi tayo nadadaya o naloloko. So dito, ni-receive nila, dito rin ang sabi, yung gospel, which is anong gospel yan? Gospel of the grace of God. Kahit hindi nabanggit. Nakuha nyo po? Kasi kino-compare nga natin na anong gospel to? Gospel of the grace of God. So means gospel of the grace of God na na-preach kanina at ito, to you, that what you have Receive. kaya kapag may nagpipreach pa sa inyo ng ibang gospel na maliban sa na-i-preach namin, huwag niyong tanggapin. Pakasumpain sila. Yun yung tinatawag na other gospel, hindi na tunay na gospel. Ano pa yung sumunod ha? Basahin naman natin uli. I deliver to you first what I Okay. Ito, napunta na sa verse 3, pero context mula sa verse 1. Nakuha niyo po? Context. Ibig sabihin yung pinag-uusapan doon, hindi agad lalayo. Kasi verse 1 to verse 3 lang to. Yung sinishare pa ng gospel ni Paul, na-receive niya lang din. Nakuha nyo? Na ngayon, pinapasa niya, yun yung tinuturo niya, na ni-receive nila. Tama po ba? At anong gospel uli yun? Gospel of the grace of God. Balik ulit tayo sa pagkukompare dito sa Galatians chapter 1. Kaya lang nasa verse 12 na, pero context pa rin. Tama? Can we read? I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it from the revelation of Jesus Christ. Nakuha nyo? Same author, si Paul. Yung gospel of grace ay na-receive niya lang. Pero na-mention ba dito kung kanino niya na-receive? Yes. Hindi, hindi po. Dito na-mention ba kung kanino niya na-receive? Yan yung pagkukompare. Nakukuha nyo na dito sinabi niya, na-receive niya rin. Pero dito sinabi niya, kanino niya na-receive. Jesus. Wow, lumilinaw. Na ibig sabihin, na-receive niya kay Jesus Christ, na tinuro niya. Sinabi rito, tinuro niya. Sinabi rito, tinuro niya. Na ni-receive nila. Na sinabi rin rito, na ni-receive nila. Kaya kapag yung ibang ebanghelyo na tinuro namin na ni-receive nyo, na iba doon sa tinuro namin na na-receive nyo, pakalayuan sila. Nakuha nyo po. So ito, nakikita nyo, nakukompare nyo po. Yes. Ngayon, ang problem ng konti dito, hindi niya in-specific kung ano yung gospel, okay, na gospel of the grace of God, na tinuro niya, na ni-receive nila, okay, na ni-receive niya lang yung gospel na yon. Okay, dito hindi niya na-specific, pero dito na-specific. Kaya pag kinumpare nyo, kung ano yung gospel dito na ibang ebanghelyo, kapag dito naman in-specific niya, kapag iba dito sa specific in-specific niyang ebanghelyo, yun yung tinatawag na ibang ebanghelyo. Nakukuha niyo po? Dito na specific na. Nakita niyo tuldok-tuldok pa rin? Hindi ako nagpuputol-putol kasi ini-emphasize ko lang to. Tignan niyo yung sumunod nito, kung ano yung specific na gospel.
Okay? Yan, hindi na putol dahil wala nang tuldok-tuldok. Tama? Okay, you read. Why did you first of all, that which I also believe, that Christ died for us according to the Scriptures. So, ano ang specific na gospel? Sagot? Okay, hindi lang Christ died for you. Okay? Kulang yon. Bakit siya namatay? Dahil sa kasalanan mo o natin. Kasi pag namatay lang, pwedeng dagdagan na naman yan. Namatay siya para payamanin ka. Nakuha mo na, inaiiba, di ba? Dito makikita niyo maliwanag. Namatay siya para bayaran ang kasalanan natin. At sino nagpapatotoo? Scripture. Uulitin ko, I will just use the word bihira lang, pero ang totoo, kung ayaw ko lang maging exaggerated, wala ka nang halos mababasa, iilan lang ang pinapatotohanan ng ganyang salita, na ito ay pinapatotohanan ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, sino man lang magturo, hindi yung nagtuturo. Yung banal na kasulatan ang nagsasabi na si Kristo'y namatay para sa kabayaran ng kasalanan. So ano ang specific na gospel? Sagot? Christ died for us. Nabanggit ba sa Galatians? Chapter 1, verse 6, ito, specific? Yes. Hindi. Pero pag kinumpare mo, yun ang pinag-uusapan doon. Kasi hindi naman kailangan lagi niya paulit-ulitin na Yes. nakukuha niyo po. May mga time naman, pag ako ba nag-message, yung same laging pare-pareho, nakukuha niyo po. Di ba minsan mahaba, di ba? Napapahaba. Yes. Kaya kailangan na i-compare natin. Total same author and same audience. Kaya lang, ito ang ano pa, yan lang ba ang gospel? Tanong ko muna sa inyo, napakahalaga ba ito na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan? Yes. Napakahalaga? Yes. Ito lang ba ang gospel? Ito lang ba ang nasa loob ng gospel? O ito lang ba ang nilalaman ng gospel? Ito lang ba? Ang sagot, hindi. Totoo na napakahalaga niyan, ha? Ako, hindi natin naman kino-compare kung sino mas mahalaga sa dalawa. Ang sinasabi natin, hindi buo ang gospel kung sasabihin mo si Jesus ay namatay lang sa ating kasalanan at hindi mo ituturo na according sa specific na gospel na si Jesus ay nalibing at muling nabuhay. Okay? So hindi natin sila inaano na sino ang mas mahalaga. Hindi. Pare-parehong mahalaga pero hindi complete kapag sasabihin mo si Kristo ay namatay sa ating kasalanan lang. Hindi complete. Mamaya makikita nyo bakit hindi complete. Nung number 4, yan yung sinasabi niya, ito na yung na magkukomplete. Can we read? Pansinin nyo, sabi ko nga mahalaga yung according to the scripture. Dito is dalawa lang ang ginamit according to the scripture. Una, saan niya ginamit? That Christ died for our sin. Pangalawa, dito na, hindi niya nilagay rito that He was buried according to the scripture. In short, ito ang specific and complete, pero pag sinamarize siya, pwedeng alin? That Christ died for your sin and He was raised. Diba? According to the scripture. Yun ay parang summarize naman. Pero hindi pa rin siya magbabago. Okay? Ito mas detalye in short. Okay, yung word buried. Pero minsan, pag na-omit, yung word buried, hindi naman siya malaking effect. Kasi, ang talagang mas rito, yung kumbaga isa-summarize mo, yung namatay si Kristo sa ating kasalanan at siya'y muling nabuhay na pinapatotohanan uli ng scripture. So, ngayon, alam niyo na po ba ang specific na gospel? Ano ang specific na gospel? Yung sinasabi nila, laging mo maririnig to kahit sinong preacher, ha? Sabi niya, huwag kayo tatanggap ng ibang ebanghelyo. Tanong, ano yung ibang ebanghelyo na sinabi sa Galatians? Hindi nila alam. Nandun sa 1 Corinthians, that same author and same audience. It's about death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Amen? Amen. Pero tanong, kailan nyo nalaman yung specific na gospel? Kailan? Kung magiging honest kayo, kailan nyo nalaman na ito ang kabuuan or kompleto at ito lang ang specific na gospel? Hindi nyo pwedeng dagdagan. Pag dinagdagan nyo, maiiba. Kailan nyo nalaman na yun pala ang specific na gospel? Sagot po, Narinig na tinuro. kailan lang? Nakuha nyo po, kailan lang? 24.
Nakuha niyo po, ayun nga, tama naman yung sinasabi niyo, nung nagkaroon tayo ng rightly dividing the word of truth, doon lang na natin nalaman, yun pala yung specific na gospel. Kaya lahat ng hindi nagra-rightly dividing the word of truth, hindi rin nila alam generally kung ano yung specific na gospel. Kaya yung ibang pastor, dagdag lang ng dagdag, hindi naman alam ng member yun. Nakukuha niyo po? Oh. Ayaw ko na magpakahaba at mag-focus dito kasi dito gaano mahalaga pero makikita niyo yung katotohanan. Meron naglalaban na pinaglalaban nila na ang kamatayan ni Kristo, yung tinatawag na tinapos na gawa ni Jesus, tinapos which is the finished work, okay, ay hindi lang para tayo iligtas doon sa ating mga kasalanan kundi payamanin. Pagtatanungin mo saan yung verse na yun, hindi naman talaga sila makapagbigay na kaya nilang panghawakan na kasama yon sa Ebanghelyo. Nakukuha niyo po? Okay, pero ayaw ko nang yan yung gusto ko mas mag-focus tayo dito. Pero pag in-specific mo, kasama ang buried, kasi yung buried, lagi ko nga sinasabi, nagpapatotoo rin to ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Narinig niyo po? Anong connection ng buried o pagkalibing na nagpapatunay sa kamatayan at pagkabuhay? Generally, ang namamatay nililibing. Tama? So nagpapatotoo na namatay talaga si Jesus sa ating kasalanan. At ito rin ay magpapatotoo ng muling nabuhay kasi yung kanya libingan, walang body. Empty tomb. Means nag-resurrect siya. At mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung kahalagahan pa nito. Pero ito, minsan nauumit. Pero kapag sinamarize mo, is about death and resurrection. Kaya dito makikita nyo, totoo yung sinasabi ni Apostle Paul. Kay Timothy, a pastor, paraphrase, pastor ng church. Okay? At ang nililid nila, Gentiles. Dito makikita nyo, sinabi na ni Paul, tingnan nyo this is my gospel. At mababasa nyo kung ano yun. Can we read? Remember that Jesus Christ, seed of David, was raised from the dead according to the gospel. Okay? Unang-una, maliwanag kung ano. Yung about death and resurrection, ni Jesus. Kasi merong iba, nagpapapako. Pero hindi nila kayang mabuhay muli. Okay? Pero dito clear, kahit anong gawin natin, baka may mabuhay uli, baka lang, hindi siya si Jesus. Hindi siya ang namatay para bayaran ng kasalanan at hindi siya uling nabuhay, okay, for our justification. Okay? So makikita nyo, sino ang sinasabi natin kanina? Si Paul? Sino yung nagsabing my gospel? Paul. So ano talaga ang gospel ni Paul? Gospel of grace. Gospel of grace. At ano ang nasa loob ng gospel of grace? Kung kukumplete natin specifically, death, burial, and resurrection. But kung isa-summarize natin na mabilisan, ano ang gospel ni Paul is about death ni Jesus Christ sa ating kasalanan and resurrection para sa ating justification. But the problem dito, hindi naman binanggit na siya'y namatay. Wala dito na namatay para sa ating kasalanan. Tama? At wala naman binanggit na siya'y nabuhay for our justification. Ano ang maano natin? Ngayon na ulit yung tinatawag na comparing the scripture. Okay? According doon, na si Jesus ay namatay, according saan? 1 Corinthians 15 verse 3, sa ating kasalanan. Nakuha niyo po? At mamaya, makikita niyo naman na siya'y nabuhay para sa ating justification. Okay? So nakikita niyo pagko-compare, naiintindihan niyo, lumalalim po ba kayo? Yes! Alam niyo na ngayon kung ano yung gospel ni Paul na pinaglalaban niya hanggang kamatayan? Yes. Anong gospel yun? Gospel of grace, and that is death, burial, and resurrection ni Jesus. Amen? Amen. Ngayon, ano man ang idadagdag doon, that is another gospel or different gospel na tinuturo ni Apostle. O maliwanag? Yes. Amen. Okay? O, ngayon, pagkabuhay, para ma-emphasize ko yun. Can we read? Pag tinuturo nyo lang na si Jesus ay namatay, hindi natin pinaglalaban yun na si Jesus ay hindi namatay. Ang buong gospel ka, namatay at muling nabuhay. Pero kapag hindi nyo naiintindihan yung clear na gospel at specific, akala nyo, pag dinagdag yung muling pagkabuhay ni Jesus, parang akala nyo kakaiba na, pero actually yun ang kabuuan ng gospel. Bakit? Pakinggan nyo kung si Jesus ay namatay lang at hindi nabuhay, ano ang sabi ng scripture? Tignan nyo. Can we read If Christ is not righteous, your faith is futile. You are still in your sins. Ganon pala ka-importante ang pagkabuhay ni Jesus. Pakinggan nyo Pakinggan nyo.
mababaliwala lahat ang kanyang pagkasilang at pagkamatay kung hindi siya nabuhay. So napakahalaga yung pagkabuhay ni Jesus. Meron ako nakaano nito sa chat sa Facebook. Oo, meron. Hindi ko naman sabi, ang pinagdidiinan niya yung kamatayan ni Jesus. Kaya lang dahil chat lang, ang hirap mag-explain. Sabi ko, hindi naman natin dapat pagtalunan yung kahalagaan ng kamatayan ni Jesus. Ang sinasabi ko, kulang talaga kung hanggang kamatayan lang ni Jesus. Pero dahil hindi clear sa kanya ang gospel, nakukuha nyo? Parang hindi niya binibigyan ng importansya ang pagkabuhay. Pero maliwanag, kung hindi nabuhay si Jesus, tignan nyo yung faith nyo is futile. Tagalogin nga natin yung futile. Okay? Walang kwenta. Walang saysay. Pakinggan nyo, yung faith nyo kay Jesus ay magiging walang kwenta kung hindi nabuhay si Jesus. Bakit? Kasi, yung kamatayan niya, binayaran yung kasalanan nyo. Tama? Tanong, hindi ba kayo uli magkakasala? Kakasala. Yun ang napakalaga, yung kanyang pagkabuhay is nakukontinue niya yung ministry niya doon sa heaven, sa harapan ni God, by offering His blood continually. Amen. Kaya yung pagkabuhay ni Jesus napakalaga. Nakasulat dito sa Bible sa Hebrew. Ang sabi doon, yung ating mga high priest dito sa lupa, namamatay kaya hindi nakukontinue ang kanilang ministeryo. Pero si Jesus hindi namamatay. Namatay siya once para lang bayaran. Pero nung nabuhay siya, hindi na siya mamamatay. Kaya yung kanyang ministry, na anong ginagawa ng ministry ng tao? Pumapasok doon sa temple, inaalay uli ng bagong dugo. Pero yung dala ni Jesus, dugo niya, at siya yung muling nabuhay, dala-dala niya yun, in-offer niya sa harapan ng Diyos, ipinapakita, Lord, ano man ang pagkakasala nila, is still charged to my blood. Amen. Nakukuha niyo po? Ngayon, pag naiintindihan niyo, nakita niyo, ganun pala totoo, na kung hindi nabuhay si Jesus, napakalaga yung kanyang kamatayan, ngunit kung hindi siya nabuhay, yung faith ko, yung tinatawag na grace, true faith is futile kasi hindi naman nabuhay yung tagapagligtas. Pero dahil nabuhay yung tagapagligtas, yung faith ay yung grace true faith is not in vain. Hindi wala kwenta. Makabuluhan ngayon. That is complete na gospel. Kaya sabi dito, tingnan niyo pa, biglang nagalit siya, sabi, you are still in your sin. Kung hindi nabuhay. Tandaan niyo namatay si Jesus para sa pero kita nyo, pag hindi siya nabuhay, nasaan ka pa rin? Kasalanan. Still. Bakit? Kasi nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero yung pagkabuhay niya, si Jesus pa rin ang still, yung dugo ni Jesus is effect sa lahat ng ginawa nating kasalanan. Kaya yung ginawa ni Jesus is past, present, and future. Amen. Palakpakan niya. At yun yung tinatawag na finish work. Magugulan kayo, yung iba yung salitang finish work sa kanila, may nakahalong sa isip nila na material at financial blessing. Pero kung titignan yung specific, hindi pa walang pinag-uusapan na gano'n. Kasi nga hindi clear sa kanila. Kaya ulitin ko, pag hindi clear ang gospel, kayang-kayang idagdag kung ano yung idadagdag doon. Kasi hindi naman nila clear kung ano yung gospel Okay, pero maliwanag si Paul, sabi niya, this is my gospel. Diba? 2 Timothy. This is my gospel. My gospel, sabi ni Paul. Anong gospel yon? Gospel of grace. Ano ang nasa loob ng gospel na yun? It's about death, burial, and resurrection ni Jesus. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. O ngayon, tingnan nyo comparing the scripture ulit. Sinabi ngayon rito kung gaano kahalaga yung pagkabuhay ni Jesus. Tama? Kung hindi siya nabuhay, yung faith daw natin ay futile at still nasa sin. Papakita ko yung susunod, in-specific niya anong ginawa nung nabuhay si Jesus. Anong effect ngayon sa atin nung nabuhay si Jesus na pinaniwalaan natin. Tingnan nyo, ito po. Comparing the scripture, sino uli ang sumulat? Palakas po? Okay, at ang kausap niya uli is church na Gentiles. Okay, ano sabi niya rito? Who was delivered up because of our offenses, and was raised because of our justification. Yan. Dito, yung salita, ginamit lang, He was delivered up because of our offenses. Itong offenses is, mga other term yan, ng sin.
Ito naman, delivered, parang ibinigay sa kamay ng mga masasama para patayin. Nakuha nyo? Yun din yun. So, ang kamatayan ni Jesus dahil sa ating kasalanan, pero yung kanyang pagkabuhay para sa ating justification. At yung word justification ay malalim. That is also na ginagamit na term. Mapapansin niya ng ibang mga Bible scholars, alam nila yung justification is also minsan ginagamit na term na righteousness. Narinig niyo po? Ano uli ang term ng justification? Righteousness. Ibig sabihin na justified ka, na-declare kang righteous. So yung pagkabuhay ni Jesus, na-declare tayong righteous. So, nagkakasala tayo, pero na-declare tayong righteous dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi nandun siya sa harapan ng Diyos na ating attorney. Nakuha niyo yun? Ganun kasi, ganun ang Bible. O ngayon, clean na sa inyo ang gospel. Ayun, ito pa rin magpapatotoo sa inyo na ang gospel talaga is death, burial, and resurrection. Tingnan nyo, paano yung tinatawag na nakipagkaisa kay Kristo? Kunyari lang, siya si Jesus. Example lang ha. At ako kunyari, ang isang tao. Sabi nila, if anyone in Christ is in Christ, ibig sabihin ako, Christ na, at si Christ na sa atin. Okay? Is a new creation, the old is gone, the new has come. At ang sino mang nakikristo, makikita mo anak na ng Diyos, yun ang sinasabi, ligtas na yun for sure. Amen? Amen. Ang tanong, paano mo masasabi na ito, ako, is in Christ, nasa in Christ na? Dito, iniliwanag ng verse, yung death, burial, and resurrection, yung identification natin kay Jesus Christ. At kita nyo, is about death, burial, and resurrection. Thank you. Or, do you not know, baka hindi nyo pa alam, that as many of us, as were baptized, so binanggit to, baptized, pero symbolism to ha. Pag sinabi ko symbolism, pag sinabi kasing baptized, ano pa biglang papasok sa isip nyo? Water baptism. Totoo naman yan eh. Pag nakarinig kayo ng baptize, ano agad papasok sa isip nyo? Kaya ang lagi kong sasabihin agad sa inyo, symbolism. Alin? Yung water baptism. Nakuha niyo po? Pero yung specific baptism is yung pagiging, ay pag-identify mo na isa ka na kay Kristo. Paano nga yun? Okay? Into Christ, Jesus, we're baptized, tingnan nyo into His death. Pero dyan lang nagtapos? Hindi. Tingnan nyo Tingnan nyo po, verse 4. Therefore, we were... Narinig nyo to? Naalala nyo yung specific na gospel na ginawa ni Jesus? Ano yung specific na ginawa ni Jesus? Death, burial, and resurrection. So si Jesus ay nalibing. Nung tayo'y nanampalataya kay Jesus, tayo ay nalibing kasama niya. Nakuha niyo po? So nakikita yung gospel, gano'n Pero nalibing with Him through baptism. Papasok ulit yung water baptism kasi sinasabi ko, symbolism ang water. Pero ang totoong baptism, yung pakikipag-isa mo kay Jesus through faith. Okay? Kaya yung ikay nanampalataya kay Jesus, nalibing ka rin. Kung paano nalibing si Jesus, narinig niyo po? Nabanggit na yung buried. Mahalaga pala yun. Yung kamatayan ni Jesus na nilibing, nagiging identification din natin, nung tayo nanampalataya kay Jesus, nalibing din tayo. At ang symbolism, yung water baptism, kaya nilulubog tayo, nakukuha niyo po? Pero yung katotohanan, yung nakipagkaisa tayo nanampalataya sa Kanya, hindi yun symbolism. Nalibing din tayo, tingnan nyo through Him, through baptism into, tingnan nyo, baptism into, death, burial, that just as Christ was Raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk. in unity. Ibig sabihin, tingnan yung gospel, ano nangyari kay Jesus? Namatay, nilibing, at muling nabuhay. Nung nakipagkaisa tayo kay Jesus, nasabi doon, through baptism, which is yung water baptism, that is symbolism, pero yung totoong baptism dyan, yung nanampalataya tayo kay Jesus, tayo rin ay namatay,
na libing at muli na buhay. Bakit? Dahil yun ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, yun lang ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ito rin ang nangyari sa buhay nyo nung nanampalataya kayo kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling nabuhay. Ganyan din ang nangyari sa inyo. Namatay kayo spiritually, nalibing kayo spiritually, at muling nabuhay kayo spiritually. Kaya we have a new life. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi ito ang Ebanghelyo. Nakukuha niyo po ba? Ano ina-emphasize ko dito? Yung specific at clear na gospel, which is the gospel of grace na tinuturo ni Apostle Paul, okay, which is death, burial, and resurrection. Tuloy lang yan, verse 5, tingnan nyo. For if we Being united together with the likeness of the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. okay, nabanggit ulit alin? Death and resurrection. Ano nangyari kay Jesus? Death, resurrection. Ano din daw ang mangyayari sa atin spiritually? Ganun din, death and resurrection. Yan ang sabi. Tingnan, basahin. Certainly, we also shall be in the likeness of His Resurrection. dahil nakasama tayo sa kamatayan niya nung nanampalataya tayo. Ngayon, dito nyo ngayon makikita. Alam nyo na ba yung gospel ngayon? Amen. Ngayon, titignan nyo dito ngayon magiging clear na iba pala talaga ang gospel na sinishare ng 12 apostle nung hindi pa namamatay si Jesus. Pakikita nyo, 12. Can we read? Sino tumawag? Means buhay pa ba si Jesus o patay na? Buhay pa. Then sino to? Jesus? Told the 12. Sino tong disciple na tinawag dyan? Apostles. Para maka-clear together and gave para magpagaling. Okay, which is ano pinapakita rito? Ito yung tinatawag na signs and wonders. Okay? Tingnan niyo yung verse 2. Send them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Para mag-preach ng Kingdom of kingdom. Pero ito ay gospel din to. Nakukuha niyo po? Okay. Context ba itong Luke chapter 9 verse 6 at Luke chapter 9 verse 2? Context po ba yan? Yes. So, anong pinipreach dito? Kingdom of Kingdom. God. At ano yung kingdom na tinatawag na pinipreach nila? Gospel. Preaching the Gospel. So, tanong. Tingnan mo, ito, mahalaga na to. Meron bang pinipreach na gospel nung yung nabubuhay pa si Jesus? Meron po. Uulitin ko may pinipreach bang gospel nung nabubuhay pa si Jesus? Meron. Pangalawang tanong, anong gospel ang pinipreach nila nung nabubuhay pa si Jesus? Sabi nyo, kingdom. Ano nga yun? Yun ba ay katulad ng pinirich ni Apostle Paul nung namatay na si Jesus about death, burial, and resurrection? Okay? Papakita natin na magkaiba. Okay? Kaya, pag sinabing magkaiba, sasabihin nyo, gumulo ang Bible. Gumulo. Hindi. Yan yung papasok ngayon yung rightly dividing the word of truth. I-divide mo nung gospel na hindi pa namamatay si Jesus at yung gospel na namatay na si Jesus ay magkaiba talaga, hindi pareho. Okay? Hindi talaga. So dito bago ko tanongin to, meron bang gospel na pinipreach sila nung nabubuhay pa si Jesus? Sagot po. Yes, meron. Maliwanag ba nang sinabi preaching the Gospel. Maliwanag po ba yun? Yes. Buhay pa ba si Jesus dito? Yes. Anong gospel ngayon yun? Gospel of kingdom. Papakita ko sa inyo, impossible. Sabi niya impossible. Impossible. Okay, impossible na ang pinipreach nila is death, burial, and resurrection ni Jesus. Impossible. Papakita, maniniwala kayo impossible. Alam niyo bakit? Unang-una, nung nabubuhay pa si Jesus, sa 12 apostle, tinago ni God mismo yung gospel ng death, burial, and resurrection. Tinago. At ma-explain din nyo bakit tinago. Kaya basahin muna natin to. Then he took the 12 aside and said, Behold, we are going up to Jerusalem. All things that are written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished. Bakit sinama ko lang itong verse? Makikita nyo, si Jesus ulit, tinawag niya yung 12, which is apostle, tapos yung mga nakasulat ay mangyayari. Okay, ma-accomplish. Ano yung mga mangyayari? Ayan,
Magka-connect. Context, 31, 32. Ano mangyayari? For he will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon. Okay. Yung kanina din salitang delivered, naintindihan yung delivered? Yes. Ibig sabihin yan, ibibigay sa mga kamay ng mga Gentiles, na mga ano, na papatayin siya. Ayun, mga Gentiles. Papatayin siya. And he will mock. Ano mangyayari? Next. 33. They will slaughter and they will kill him. Oh, mas maliwanag na. Ano mangyayari? Ipapatay. So, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Sila papatay, si Jesus ay mamamatay. At alam niyo bakit siya mamamatay? Okay? Doon sa gospel ni Paul, mamamatay siya para... Kasalanan. Pero nung nabubuhay pa si Jesus, tinago to. Yung sinasabi ko, mamamatay siya para bayaran kasalanan. Siya'y mamamatay, o papatayin siya. At tingnan nyo, and that, The third day. He will rise again. so meron bang resurrection? In the third day, He will Rise again. Yan ba yung gospel? Yes. Sagot po. Yes. Sino nagsasalita dito? Si Jesus actually. I mean, inaano to tungkol kay Jesus. Okay? Tingnan nyo, anong mangyari? Tuloy natin ha. 34. From them, and they didn't know the things which were spoken. Nagpipreach na ba sila ng gospel? Nabasa nyo? Yes. Saan? Sa Luke chapter 9. Nagpipreach na sila ng gospel, oh. Pero hindi nila naintindihan dito sa 18 na si Jesus ay mamamatay at papatayin at siya ay muling mabubuhay. Bakit? Kaya nila hindi naintindihan. Tingnan nyo, sabi rito, this saying na sinabi ni Jesus was hidden from them. Impossible. Paano nga nyo sila mag-share ng death, burial, and resurrection ni Jesus? Hindi nga nila naintindihan, but they understood none. Alin? About death, burial, and resurrection. Na bakit kailangan mamatay ni Jesus? At bakit siya mabubuhay? Hindi nila alam yon. So, anong pinipreach ng 12 apostle nung nabubuhay si Jesus? The kingdom. It's not about death, burial, and resurrection. It's not about the gospel of grace. Maliwanag. Tanong, nababasa na rin ba natin ito noon? Yes. Bakit hindi natin naintindihan? Nakatago pa rin sa atin noon. Ngayon lumiliwanag. Paano sila magpe-preach yung 12 apostle nung nabubuhay si Jesus ng death, burial, and resurrection? Unang-una, hindi nila naintindihan. Tanong, bakit hindi nila naintindihan? Itinago sa kanila ni God. Tanong, bakit tinago? Kasama kasi nila. Alam mo ano? Mayroong point talaga si tatay. Bakit tinago? Hindi pa napapanahon. Bakit? Hindi pa namamatay si Jesus. Bakit? Tuloy natin. Bakit? Kasi kapag sinampalatayaan mo yung kamatayan at muling pagkabuhay na hindi pa namamatay, yung faith mo, wala ka pang kukunikan. Kailangan, kunyari, ito si Jesus, namatay na, at muling nabuhay, kunyari si Jesus, ito yung faith mo, may kukunikan ka na kasi nangyari na namatay siya at muling nabuhay. Pero kung hindi pa nangyayari yun, mananampalataya ka sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, walang kukunikan yung faith mo dahil hindi pa nangyayari, hindi pa napapanahon. Maliwanag. So, tinatago pa sa kanila yon. Kaya nga, ang sabi ko, sa akin lang kahit si Satan, hindi niya alam ang kamatayan ni Jesus ay victory. Nakatago. Kahit si Satan, hindi alam yun. Kasi tingnan nyo, kung alam ni Satan, hindi niya papayagan na mamatay si Jesus. Hindi ba, gustong-gusto nga ni Satan mamatay si Jesus? Di ba kinuntsaba niya nga si Judas para mamatay si Jesus? Pero hindi nila alam, magiging tagumpay yun para sa kabayaran ng kasalanan natin buong mundo. So kaya nakatago. Hindi yun ang gospel na pinipreach nung nabubuhay pa si Jesus. At alam niyo ano yung pinipreach nila? Kingdom. At ang kausap doon, kung titingnan nyo mga Jew na parating na ang Messiah natin. Maghahari siya dito. Yun ang gospel of the kingdom. Sa kanila, sa mga Jew. Nakukuha niyo po. Amen. Okay. So, ano ang nagpapatotoo? Una, na ang 12 apostle nung nabubuhay si Jesus ay hindi nila ipinipreach yung gospel na death, burial, and resurrection. Ano ang unang nagpapatotoo?
hindi tinago sa kanila. Ngayon, sino nagtago? Dito sa pagbinasa nyo, sino nagtago? Si God. O, tingnan nyo kung si God ang nagtago, paano nyo makikita? Ang galing nyo kung makita nyo. Nakuha nyo? Si God ang nagtago, pas nakita mo, tinago niya nung una, ha? Hindi ngayon, ha? Ngayon is, nire-reveal nga Nakukuha niyo po, nire-reveal na ngayon kasi nangyari na na hindi alam ng mga tao yun. Kaya nire-reveal. Pero nung una, tinatago yun. Wala nakakala, pero pipilit niya tinatago na hindi malaman yung gagawin niyang plano, na magandang plano na pagliligtas sa tao. Na ang kamatayan niya magiging tagumpay. Ang tingin nga nila, di ba, ang kamatayan ni Jesus ay defeated? Defeat? O kasi nga hindi alam. Okay? So, sana naliwanagan kayo na unang patotoo, paano magiging magbe-preach ang 12 apostle ng death, burial, and resurrection, hindi nila naintindihan dahil itinago sa kanila, which is true. Ngayon yung salitang tinago, okay, hidden, ang tawag naman dito, supporting verse. Pupunta naman ngayon tayo kay Apostle Paul. Can you read? Wow! Ano ang gospel ni Paul na naiintindihan nyo kanina? Death and resurrection, pag-summarize about Jesus. Okay? Now to Him who is able to establish you according to my Gospel. So anong gospel ni Paul? Death and resurrection ni Jesus. In preaching of Jesus according to the revelation of the Mystery. mystery pala yun. Na alin? Kept secret. Ngayon, inireveal na kay Paul na inireveal sa atin. So hindi alam ng 12 yun. Kay Paul ni-reveal. Kaya nga tawag ni Paul, my gospel, sa kanya ni-reveal. Yung 12, hindi nila alam, hidden sa kanila. Okay? So, maliwanag? Wow, sana naman. Sana. Okay? Pangalawa, ito yung pangalawa. Ano yung una, bakit hindi nag-preach ng death and resurrection yung 12 apostle? Kasi hidden. Okay, pangalawa, Now the first day came, Mary Magdalene went to the tomb early when It was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. basa po tayo. Then she ran and came to Simon Peter and to the others and said, Jesus laughed and said to them, they have taken away power out of the tomb, and we do not know where they have taken him. For as yet we did not know the scripture that we must rise again from the dead. Okay, mag-context yan ha, 20, tumalo lang sa 9, pero 2. Dito ay pinapakita, yung unang araw, yung mga babae, okay, para lilinisin yung bangkay ni Jesus, nililinis kasi bago na. Sumunod, pansinin nyo, nung pumunta na yung babae, nakita nila na wala si Jesus doon, yung bangkay ni Jesus. Kung yun ay pinipreach na, yung death, burial, and resurrection, dapat clear sa kanila kung bakit wala yung katawan ni Jesus. Kasi nga, mamuli siyang mabubuhay. Pero rito, nahihiwagaan sila na saan yung katawan ni Jesus. Okay? Nahihiwagaan sila. At ang nangyari, hindi lang yung mga babae, pumunta sila kay Peter para ikwento. Sabihin, wala yung katawan ni Jesus. Hindi sinabi ni Peter, naalala mo, siya muli mabubuhay. Kaya wala. Hindi ganun. Sabi, ang nasa isip ni Peter, nasaan na yung katawan ni Jesus? Alam mo ano nasa isip nila? Ninakaw. So ano nasa isip nila? Patay na talaga si Jesus at hindi na mabubuhay. Nakukuha niyo po? So paano sila magpipreach ng gospel of the grace of God, death, burial, and resurrection, nung namatay sila, napapasal sila, nasaan yung katawan ni Jesus? Sige na, yan yung hindi talaga pagka-clear sa kanila kung ano ang gospel. Okay? Dito, minention na, in John chapter 20, verse 9, minention na, bakit hindi namamangha, napapasal sila, nasa yung katawan ni Jesus. Ito ang sabi, for as yet, they did not know. Alin? Wow, sabi ko, bibihira lang magsulat ng ganyan. Ano yung pagkaintindi sa scripture?
na pinatotohanan ng Scripture that Jesus died according to the Scripture. That He will resurrect according to the Scripture. Ang sabi nito, for as they did not know the Scripture. Naintindihan nyo? That, tingnan na, He must again from, ano ang gospel? Death and resurrection. Yung rise is resurrection yan, ha? Tama po ba? Hindi naman yung patay na tinayo mo lang. Okay? Namatay at muling nabuhay. According to the Scripture. Hindi nila naintindihan na 12 apostle yung panahon na yun. Yung time na yun. Okay? Tuloy pa natin para makita natin. Can we read? From that time, Jesus began. Show his disciples that he must go to the Jerusalem and suffer many things and teach priests and the scribes and be killed and be raised at the dead. Kita nyo kahit si Jesus, walang conflict, sinabi niya to. Para makita nyo, ito talagang gospel. Ako niyo po, hindi lang si Apostle Paul. Alin? Yung death, dahil papatay siya, and in the third day, He will raise. So death and resurrection. Sinabi ba ni Jesus Christ sa mga apostle? Sinabi niya ba? Sinabi niya? Yes, sinabi niya. From that time, Jesus began to show. Pero, tingnan nyo, naintindihan? Hindi. Bakit? Tinago. Pero, etong tanong, bakit sasabihin ni Jesus na itatago rin naman na hindi maintindihan? Sige, isipin nyo bakit. Ulitin ko sinabi ba ni Jesus na siya ay mamamatay at ililibing? Yun ang ebanghelyo. Okay? Pero naintindihan ba nila? Sagot, hindi. Bakit? Kasi tinago. At tanong, bakit pa sinabi kung hindi naman maintindihan? Dahil itatago din. Alam niyo bakit? Para pag nangyari na, doon lang nila mai-realize yung sinabi ni Jesus sa kanila. Yung pala yun, naiintindihan na namin na ang kamatayan niya ay mabubuhay siya muli dahil sa pagliligtas. Pero yung time na sinabi na yun, yung time na yun, hindi talaga nila naiintindihan kasi tinago. Saan nakasulat? Tingnan nyo, tuloy natin. Si Jesus na nagsabi na siya ay mamamatay dahil papatayin at siya ay muling mabubuhay at yun ang gospel at hindi nila naintindihan yon. Saan? Tuloy natin, 22. Then Peter became the Christ and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Ngayon tanong, naintindihan ba talaga nila? Hindi. Ano ginawa ni Peter? Rebuke. Okay? Hinila si Jesus Christ, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi mangyayari yan. Hindi ko papayagan na ikay papatayin. Okay? Sabi naman ni Jesus, ako'y papatay at muli mabubuhay. Pero hindi nila naintindihan, kaya hinila niya, hindi pwedeng mangyari yan, hindi ka pwedeng patayin. Ikaw ang pag-asa namin di ba ikaw ang Mesaya? Kaya nga binigay namin buhay namin sa iyo Magkaiba, nakukuha nyo ang isip nila, ikaw yung king. Ikaw ang magro-rule dito, bakit ka mamamatay? Ibang-iba. Ibang-iba sa Jew, ibang-iba sa Gentiles, ibang-iba yung gospel nila na kingdom na maghahari ka at iba yung gospel natin, death, burial, and resurrection. Magkaiba. Kaya pag ito pinag-isa mo, confusion at magulo. Kaya you need to rightly divide the word of truth. Dahil hindi nila matanggap kasi hindi clear sa kanilang gospel. Pag naging clear sa kanilang gospel, walang pwedeng hindi tanggapin kasi gospel yun Kaya sa akin, hindi ko talaga maano na hindi tanggapin yung rightly dividing. Yung naintindihan ko yung death, burial, and resurrection. Ngayon, pangalawa, paano na ikapatotoo na hindi nangaral yung 12 apostles ng gospel of the grace of God, which is death, burial, and resurrection. Pero nangangaral sila sa Luke chapter 9 ng gospel, tama? Pero hindi death and burial. Kasi dito, sa Matthew chapter 16, sa yung sinasabi nga ni Jesus na siya'y mamamatay at muling mabubuhay, si Peter pa ang mismong tumanggi. Hindi pwedeng mangyari yan. Tingnan nyo? Ibig sabihin, hindi ko papahintulot yan. Hindi ako papayag. Makikipaglaban ako, makikipagpatayan ako. Parang ganyan din sinabi ni Peter, di ba? Bigla sabi ni Jesus, di ba parang ganyan? Hindi mo alam, Peter. Kanulo mo ko. Kaya yung dumating na yung eksakto, sinasabi yan, hindi ko kilala yung tao.
O asan yung panaglalaban mo? Di ba? Kita nyo? Hindi pala papayagan. Kasi pauna-una lang kaila. O ngayon, nagiging clear po ba sa inyo na yung 12 apostle na pinapamunahan ni Peter, na nangangaral sila ng gospel in Luke chapter 9. Ang ibig sabihin nun, sa simula. Kasi progress yun eh. Chapter 9, nag-share daw sila ng gospel, ay hindi yung gospel ni Paul, na tinatawag na gospel of the grace of God is about death, burial, and resurrection. Hindi yun. Bakit? Kasi si Peter hindi niya naintindihan. Ipaglalaban niya nga na hindi mamatay si Jesus. Nakukuha niyo po? Paano niya ipapangaral na si Jesus ay mamamatay para bayaran ang kasalanan natin? Nakukuha niyo po? Clear? Okay. Pangatlo, na hindi talaga pwedeng mangyari na ipangaral nila yung death, burial, and resurrection. Una, tinago. Pangalawa, hindi nila naintindihan. Ipinapakita ba hindi naintindihan? Pangatlo, hindi sila naniwala na muling nabuhay si Jesus nung time na yon. Totoo? Yes. Yung time na yon. Kaya paano nila ipapangaral na si Jesus, yung namatay, ayaw payagan ni Peter. Yung nabuhay, hindi nila pinaniniwalaan. Una. Okay, saan nakasulat na hindi nila pinaniniwalaan? Tingnan nyo, can we read? Now, first Thursday, we obey in the morning, day and certain other women. Yan, yung mga kababaihan nila mag-realize. So, came to the tomb, bringing spices yan, ililinisin nila. Parang sa atin, iniimbalsam mo, tinatanggal. Sa kanila, hindi tinatanggal. Lililinis lang at naglalagay sila ng mga ganyan spices, which they had prepared. Okay? Then, They went in and did not find the body of the Lord. ayan na, nanalay na. Nakukuha nyo, asan yung katawan? And it happened, As they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them which sang the Lord. okay, yung two men, tinawag lang yan, pero isa sa inaano yan na angel. Okay? Dalawang tao stood them in shining garments. Kaya nga, nagliliwanag. Okay? He is not, inano ko lang para hindi mahaba. Ang sabi doon, alam niyo, akala ng babae, gardener yon, yun, alam niyo sa libingan, di ba? Gardener. O parang ganon. Sabi niya, baka alam niyo kung saan dinala yung katawan. Okay? Sumagot na rito yung dalawang lalaki at sabi, it's not here. Remember? How he spoke to you when he was still in Galilee. Naalala niyo nung sinasabi ni Jesus siya'y mamamatay at muli mabubuhay pero hindi nila naintindihan dahil tinago? Ngayon, sinabi, naalala niyo yung sinabi ni Jesus? Ngayon nila marirealize. Totoo pala yung sinabi ni Jesus. Kaya mas lalo silang mapapaniwala kayo si Jesus na siyang Messiah. Pero nung una, hidden sa kanila yun. Nakuha niyo po? Okay. Ngayon, ano nangyari? Tingnan niyo yung kasunod. Ano nangyari? 7. The Son of Man was delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. Sinabi ni Jesus, sinabi ng anghel, yung gospel. Yung word delivered na naman, ano yan? Papatayin siya, mamamatay siya, pero muli siya mabubuhay sa ikatlong araw. Muli siya mabubuhay. Okay? Ano yan? Gospel. Okay, na hindi nila naiintindihan. Okay, ngayon, ano nangyari? Tingnan nyo, 7, 8 lang nawala kasi nga because of time. 9, ano nangyari? Yung mga babae, tumakbo para ikwento sa mga apostle. Tingnan nyo, can you read? From the tomb and told all these things to the 11. Clear? Bakit 11? Nagbikti. Sino? Si Judas. Judas. 11. Ito yung 11 disciple means 11 apostle yon. And to all the rest, yung mga nandun pa na hindi lang apostles. Kinuwento ng babae. Pero nilatawan ulit natin yung 10 lang because of time. Okay, hindi yung putol-putol because of time lang. Gusto yung basahin nyo. Ano nangyari? Pagkatapos ikwento na nabuhay si Jesus, sabi ng anghel, yung sinabi pala ni Jesus na siya'y mamamatay, totoo yun, na hindi natin naiintindihan. Ano nangyari? Tingnan nyo. Their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. Kita nyo, anong dating sa kanila? Tales. At anong nangyari sa kanila? They did not believe. Hindi kami naniniwala.
Tama? Yes. Kailan sila naniwala? Tadeden, yung nagpakita si Jesus sa kanila. Sabi niya, peace be with you. Nagulat sila. Naniwala na ngayon sila, tama? Yes. Pero may absent. Sino? Si Thomas. Thomas. Ano sabi ni Thomas? Hindi ako maniniwala hanggang hindi papasok yung aking daliri sa butas na kanyang kamay at sa tagiliran. Means, paano mangangaral sila ng death, burial, and resurrection? Hindi sila ayaw nilang mamatay si Jesus at hindi sila naniniwala nung nabuhay si Jesus. Paano nila ipapangaral yun? Sige nga! Naiintindihan ba natin yon? Amen. Maliwanag ba ang Bible? Amen. O, pakita natin ulit yung si Thomas, yung pangyayari. O, now, All the three. One of the 12. maliwanag kasama siya sa 12? Yes. Bakit? Absent lang. Kaya mahirap yung pa-absent. Totoo lang. Katulad ngayon, nag-share ako ng gospel, di ba? May absent. Meron. Yung absent, baka sila pa yung mga nakukonfuse about the clarity, yung pagiging clear ng gospel. Nakukuha niyo po? Minaminis sila. Pero kayo na nagbigay ng oras, paglabas nyo, clear sa inyong gospel, hindi kayo pwede bayaran. Okay? So kasama sa 12, ano sabi nila? Was that with? Yes, when When? Yes. Dahil nabuhay na. Nabuhay na si Jesus, nagpakita sa 11 kasi wala yung si Thomas. Okay, the other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. Alam mo kung pinipreach nila yun, sasabihin nila, ano kapagulat doon? Di ba pinapangaral natin yan? Hindi kasi nila pinapangaral yun. Sabi nila, we have seen the Lord. So he said to them, ano sabi niya? Unless I see in his hands, The print of the nail. Put my finger in the print of the nail. Put my hand to his side. I will not believe. Bible nagsasabi niya na, I will not believe. O, hindi ba sinabi rin ng 12 yan nung una? Kaya hindi sinabi, di ba nangyari yan? Did not believe them. Yung sinabi ng babae, dahil hindi nila nakita, hindi rin sila naniniwala. Kaya ang tanong, si Thomas lang ba hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay? Si Thomas lang ba? Yes. Hindi, pati yung 11. Nagkataon lang na una yung 11, kaya ang bagsak ng sisi kay Thomas. Pero ang totoo, pare-pareho silang hindi naniniwala at pare-pareho silang hindi nagbe-preach ng gospel of the grace of God, which is death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Amen? Amen. Okay. So because of that, naiintindihan nyo na ano yung una? Hidden. They do not understand. They did not believe. Okay? So tatlo yun. Matitibay yun. Ito talaga makikita niyo yung gospel. Can we read? But I do not want you to be threatened. You have already believed. Yes, Okay. Ito makikita niyo yung gospel. Ito ay about kamatayan. Pag may namamatay concerning those who have fallen asleep, sa mga hindi nakakaalam ng kalaliman ng gospel, sila ay ignorant at sila ay walang hope. Sobra-sobra silang nagpipigati kasi nawala na yung mahal. Okay lang ha, okay lang umiyak ka, okay lang. Pero not to the point na parang wala ka na kasing pag-asa na muli kayong magkikita. Kailangan merong hope at hindi ka mula sa ignorant mo sa mga namamatay. Iiyak ka lang talaga, excuse me po pero, pangungunahan ko kayo, walang pwedeng mag-judge. Okay? So huwag tayo mag-iisip, blanco lang ating isip. Pero sinasabi ko lang to para maintindihan nyo, talagang iiyak ka lang ng lubos-lubos kung talagang ang namatay, nasa tingin mo lang, which is sa kanya lang yun, ay hindi nakilala si Jesus, talagang walang pag-asa na hindi na kayo magkikita. Nakukuha niyo yung point. Pero kung alam mo na siya'y mananampalatay, we have hope sa mga namamatay. Ang mamatay dito is fallen asleep na ginamit sa believer kasi pagkatulog lang sa atin yun. Ngayon, tingnan nyo, paano niya inano na may hope tayo. At iyon ay mula sa gospel. Tingnan nyo 14. For if We believe that Jesus died and rose again. Even so, God will bring in peace to those who sleep in Jesus. maliwanag. Salitang if
Okay? Na paano isasama ni God sa Kanya yung mga namatay kay Jesus. Ulitin ko paano isasama ni God, yan God will bring, paano isasama ni God sa Kanya ang mga taong namatay na nakikristo, paano niya isasama? If we believe that Jesus died and rose again. So what is the gospel? Death and resurrection ni Jesus Christ. Amen. Yan ang gospel na sinasabi ni Apostle Paul ulit. Amen? At sa church at sa mga Christian, ang dating sa kanila, may mga Christian na maiiwanan. At sino yung mga Christian na maiiwanan? Yung mga hindi tapat. Sino lang ang makukuha? Sagot? Kung gusto mong manakot, yun ang ipipreach mo. Tama? Para sumigla-sigla. Pero kung gusto mo lang ituro yung totoo, dahil naiintindihan mo yung totoo, hindi ganon. Dahil ang totoo, lahat ng Christian, kukunin niya at isasama. Iiwan yung unbeliever. Tama? Pero yung tinuturo ko, excuse me, yung tinuturo ko sa nakakaintindi ng palalim sa grace, yun pa ang magbabago sa inyo para maging active at maging grateful sa Diyos. Amen. Hindi yun, okay, ginagawa atin. Hindi ganon. Grabe yung kabutihan ng Diyos. Kulang ang pasasalamat para magpasalamat. Kulang ang buhay ko para ibigay para magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Pero yun ang totoo. Ibig sabihin yung sinasabi niya rito, hindi lang yung mga mamamatay, pati yung mga pagdating ni Jesus na abutan na pinaka-end na yun. Nakukuha niyo yung point ko? Isasama niya pa rin lahat ng naniwala sa kamatayan ni Jesus para sa kasalanan niya at sa pagkabuhay ni Jesus para sa righteousness nila kung pinaniwalaan nila yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lang sa mga namatay, pati sa pagdating ni Jesus sa rapture. Nakikita niyo, ganun ang church ngayon. Hindi nila naiintindihan ang rightly dividing the word of truth. Amen. Okay? Ang tingin nila may maiiwan. Hindi nila kasi naiintindihan. Tuloy natin. Ngayon, makikita niyo ba yung salitang if we Believe. So, hindi lang sapat na alam mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, dapat paniwalaan mo yun. At ano yung word na believe? That is also faith and trust. Saan? Sa kamatayan ni Jesus para sa kasalanan mo at sa pagkabuhay niya para sa justification mo. Yun ang paniwalaan mo. Ngayon, babalik tayo sa 1 Corinthians. Yung salitang believe, ganun din. Tingnan nyo Okay, 1 Corinthians 15, yung salitang believe. Ibig sabihin, kung ikay naniwala, hindi sa tunay na gospel na death, burial, and resurrection, yung believe mo is in vain. Nakuha nyo, means, kailangan pa rin ng believing. Saan? Sa death, burial, and resurrection. Saan? Sa death, na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Sa resurrection niya para sa ating righteousness. Kailangan pa rin ng believe. Kasi, kung iba ang pinagtrasan mo, is in vain. Pero kung tama yung pinagtrasan mo, hindi in vain. Balik ulit sa gospel ng 1 Corinthians. Nakuha niyo po? Wow, palakpakan natin si Lord. Okay? Basahin natin to. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Saan daw ipapangaral yung gospel? Dito? Yung napapangaral yung gospel? Nakita niyo po? Nakita niyo po? Okay? Poor. Ngayon, ang pag-uusapan dito, literal ba o spiritual? Spiritual. Okay, na ipinapangaral ang gospel. Bakit? Kapag ginawa mo literal yan, means yung gospel ay para sa mga mahihirap lang physically. Kaya pala, pag pinipilit nila about material things, yun yung finished work ni Jesus na sinasama sa gospel of salvation. Tignan nyo, kaya pala, sa ibang mga unbelievers na mayayaman, walang dating sa kanila ang gospel. Why? They don't need the gospel because they are already rich. They are not poor. Na tinuturo ng ibang churches. Dahil sabi, ang kamatayan ni Jesus, hindi na tayo iligtas kung hindi payamanin.
Kaya sinasama nila yun, sa mayayaman, walang dating sa kanila, mayaman na sila. We don't need Jesus. Pero kapag tinuro sa kanila ang kamatayan ni Jesus, dahil lahat tayo ay mahirap sa harapan ni Jesus, dahil tayo ay nawala sa relasyon, kaya tayo mahirap, ibig sabihin, lahat ng tao kailangan ang gospel. Nakukuha nyo? Yun pa rin ay hindi pag-rightly divide the word of God. Na yung sinasabi nila na si Jesus ay mayaman, naging mahirap, para sa kanyang kahirapan, tayong mga mahihirap ay payamanin. Ginawa nilang literal, pero hindi nila compare, binanggit rin dito poor. Tama? Pag sinabi mo literal yon, para payamanin literally, gagawin mo ngayon tong literal din. Na para ang mga poor, dahil sa ebanghelyo, payamanin. So, ang ebanghelyo pala, para sa mga mahihirap lang. Hindi. So, spiritual to, dahil tayong mga walang relasyon, magkakaroon ng relasyon dahil sa gospel. So, means poor tayo lahat ng tao, dahil lahat ng tao nawala yung relasyon sa Diyos. So, means, yun yung babalik ulit tayo sa verse na yun, na spiritual yun, na lahat tayo'y mahirap, pero sa kamatayan ni Jesus, tayo'y pinayaman na balik tayo sa relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Dahil sa gospel na death, burial, and resurrection. Palakpakan